Kabanata 21, Karanasan ng isang ina. Ang buhay ni Sisa ay paglalarawan ng kapaitan, karalitaan at kaalipinan. Si Sisa ay isang kapuspalad na asawa at kalungpalad na ina sa dahilan sa pagbubuhos niya ng walang kapantay na pagmamahal sa asawa at mga anak ay wala siyang nakamtang ginhawa. Ang asawa ni Sisa ay walang puso. Habang siya'y palakad-lakad at nagsasabong, si Sisa ang nagmamalasakit bumuhay sa dalawang anak. Mahina ang loob ni Sisa. Nakapangyayari sa kanya ang puso kaysa isip. Si Sisa'y mapagtiis. Siya'y masintahin sa asawang walang asikaso kundi manok na sasabungin. Si Sisa'y mapagmahal sa dalawang anak. Si Basilio at si Crispin ay uuwi noon galing sa kumbento. Naghanda si Sisa ng kanilang pagkain. Inilagay sa dulang ang tapa ng baboy ramo at isang hita ng patong bundok na binigay ni Pilosopo Tasio. Inihain din ang mga hinog at sariwang kamatis na pinitas sa looban, pati ang inihaw na tuyo at 3 tawilis, gayong siya'y gutom hindi siya tumikim kahit katiting. Madulutan lamang ng kasiyahan ang kanyang dalawang anak. Dumating ang asawang halaghang, kanyang kinain at inubos ang pagkaing inihanda. Para kay Sisa, ang katawan niya ang kinain ng asawang walang budhi, isang lalaking tulad ng hayop. Nang makakain, saka pa na itanong kung nasaan ang dalawang anak. Ang lalaki nagmamadaling umalis. Umuwi si Basilio subalit hindi kasama si Crispin. Si Crispin ay pinaiwan sa kumbento dahil siya'y napagbintangan nagnakaw ng salapi ng kura. Si Basilio'y tumakas. Siya'y binaril ng Guardia Sibil dahil sa wala sa oras ng gabi ang pag-uwi. Ang noon niya'y nadaplisan ng punglo. Kinaumagahan, sineyasat ng mga Guardia Sibil ang bahay ni Sisa. "Nasaan ang perang dinala sa iyo kagabi?" Pera? Huwag ka nang magsinungaling, baka lalong makasama sa iyo. Narito kami para arestuhin ang mga anak mo. Nakatakas ang malaki. Saan mo ay tinatago ang maliit? Hindi ko po nakikita ang bunso ko ilang araw na ngayon. Pinuntahan ko nga po siya sa kumbento upang sunduin, pero ibinalita po nilang... Nagkatinginan ang dalawang kawal. "O sige, bigyan mo na lang kami ng pera at iiwan ka namin." "Ang mga anak ko po, mga Ginoo, ay hindi nagsisipagnakaw kahit mamatay sa gutom." "Wala kahit isang kusing na dala sa akin si Basilio. Halugugin man ninyo ang buong kabahayan. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin kung nagsisinungaling kami." Tuluyan ang napaiyak si Sisa. "Hindi po lahat ng maralita ay magnanakaw. Kung totoo ang tinuran mo, sumama ka sa amin, bilisan mo. Kailangan sumuko sa lalong madaling panahon ang mga anak mo. Kailangang ibalik nila ang ninakaw sa kumbento." "Ako? Sasama sa inyo?" Nanginginig ang katawang tanong ni Sisa habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mga unipormadong kawal militar. "At bakit hindi? Maawa kayo." Paluhod na pakiusap ni Sisa. "Mahirap lang po kami. Wala po akong pera o salaping maibigay sa inyo. Nasa sa inyo na po ang inahing pinatataba ko upang ipagbili sa palengke. Kunin na po ninyo ang anumang makikita ninyo sa aking dampa. Isang pakiusap lang po. Iwan ninyo akong mag-isa. Hayaan na ninyong dito ako mamatay." "Halika, sumama ka. Sumama ka, sinabi eh. Gusto mo bang kaladkarin ka namin?" Napahagulgol ng iyak si Sisa. Alam niyang hindi matitinag ang mga kawal sa anumang pagmamakaawa niya. Pinagtulakan ng mga kawal ang kaawa-awang ina palabas sa hardin patungong kalsada. Nakiusap na muli si Sisa na hayaan naman siyang mauna ng kaunti sa paglakad. Pero takot ang mga kawal na makatakas si Sisa. Ang pakiusap ay pagbibigyan daw kapag pumasok na sila sa bayan. Si Sisa'y dinala sa kwartel ng Alperes. Nooy naglalabasan ang mga taong galing sa simbahan. Ang kaawa-awang babae ay napahiyang makitang taboy ng mga Guardia Sibil. Siya'y nakiusap na mauna sa paglakat subalit hindi pinayagan. Pinanood ang kawawang babae ng mga tao sa daan. Nagbulungan sila. May sumigaw pang isang babae. "Saan ninyo nahuli? Nakuha ba ninyo ang pera?" Parang sinampal si Sisa.
Binilisan niya ang lakad. "Hoy dito!" sigaw ng kawal. 2 oras din siyang nakulong sa preso. Nasa sulok na parang nagtatago at tinatapakan ang mukha ng hiyang-hiya. Gawa-gawa lang iyan ng Cora. Kung gusto niyang makita ang nawawala ay magdasal siya kay San Antonio. Maya-maya'y pinatayo na siya at pinagtulakang palabas sa kwartel. Pata ang katawang tinaluntod niya ang papunta sa kanila. Pagdating sa bahay, iginala-gala ang tingin, saka tumakbo sa bahay ni Tandang Tasyo. Walang tao dito. "Basilio! Crispin!" sigaw niya sa paghahanap sa 2 anak. Umakyat siya sa burol at lumingalinga. Pumunta sa ilog, hinanap sa tubig ang mga anak. Bumalik sa kanilang dampa. Napansin niya ang kamisitang duguan ni Basilio na nakasampay sa kawayan. Nagpalakad-lakad si Sisa, umuungol, sumisigaw, humahagulgol ng paulit-ulit. Ang mga nakakakita sa kanya'y nangingilabot. Dahil sa bugso ng dalamhati ni Sisa'y naging baliw. Siya'y nagpalibot-libot sa mga lansangan, tumatawa, tumatangis, kumakanta at nagsasayaw. Kabanata 22, Mga Liwanag at Dilim. Iba't iba ang mga pangyayari at usapan sa San Diego ng mga sumunod na araw. May pumupuna sa alkalde, sa bisi-alkalde, sa mga napagpasiyahan sa pulong, mga inis at reklamo. Napag-usapan din si Maria Clara na kinigigiliwan at hinahangaan ng lahat dahil sa kabaitan at kagandahan nito. Hindi lingid sa mga tao ang tila malaking damdamin ni Padre Salve sa dalaga. Nangangayayat daw ito at napakamalungkutin dahil sa pag-iisip kay Maria Clara. Nang dumalo si Crisostomo Ibarra kina Maria Clara isang araw, halos kasabay niya si Padre Salve. Sinabi ni Ibarra sa dalagang handa na raw ang lahat para sa gagawin nilang salo-salo sa kinabukasan. Aanyayahan ang dalaga ang mga kaibigan, ngunit pinakikiusap na huwag sanang makasama si Padre Salve. "Bakit naman?" tanong ni Ibarra. "Nakakatakot ang malalim niyang mata. Nakatitig palagi sa akin, nagbabantay, at kapag kinausap niya ako, kakaiba ang boses niya. Kung ano-anong bagay ang inuusisa sa akin, sana huwag na natin siyang makasama." Hindi naman maiwasan ang pag-anyaya ni Ibarra sa kura sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao. Ngunit para daw hindi sa kanila sumama, sa ibang bangka nila ito pasasakayin. Nang dumating nga maya-maya ang kura matapos pag-usapan ang kapistahan, sinabi ni Ibarra, "Bilang pagsasaya sa kapistahan, inaaanyayahan po namin kayong sumama sa isang salo-salo." "Saan ito gagawin?" tanong ng pari. "Nais po ng mga dalaga sa batisang malapit sa puno ng balete sa may gubat. Kailangan pong gumising ng maaga para hindi pa mainit. Upang patunayan sa inyong wala akong sama ng loob, tinatanggap ko ang anyaya ninyo. Ngunit umuna na kayo't ako'y susunod dahil may mga dapat pa akong gawin." Palubog na ang araw nang magpaalam si Ibarra. Sa pag-uwi ni Ibarra, may isang lalaki na biglang lumitaw sa dilim at siya'y kinausap. "2 araw ko na po kayong hinihintay. Kaawaan po ninyo ang aking mga anak at asawa. Nawawala po ang mga bata at ang asawa ko ay nawala ng bait. Wala pong nakiramay sa akin dahil ako raw po ay isang masamang ama at talaga raw dapat malasap ko ang mga kalungkutan at kahirapang ito." "Nagmamadali po ako," sagot ni Crisostomo. "Ngunit sumabay kayo sa paglalakad ko at isalaysay ninyo sa akin ang mga pangyayari." Kabanata 23, Ang Pangingisda. Masasaya ang mga dalaga't binata na madilimpay nagsilakad na patungo sa lawa para mamangka. Ang 5 dalaga sina Maria Clara, sinang Victoria, Iday at Neneng ay nagbibiruan, nagtatawanan, nagkakwentuhan, nagkukurutan, nagbubulungan habang daan. Kasama ang mga ina at iba pang matatandang manang nang pasakayin sila sa isang bangka. Malungkot ang mga lalaki nang sa ibang bangka naman daw sila. Sa gitna ng lawa, umisip ng paraan ang mga binata para magkahalo uli ang mga binata sa mga dalaga. Kunwari ay butas ang bangka at lulubog ito, kaya naglapitan ang mga 5 lalaki sa bangka ng mga babae.
Si Ibarra ay napatabi kay Maria Clara, si Albino kay Victoria at ang mga ibang binata sa mga nililigawang dalaga. Tuloy ang biruan at kasayahan. Tanging ang bangkero lamang ang tahimik at matamang tumitingin sa mga paligid-ligid. Inalok nila ito ng pagkain at kinausap tungkol sa mga namamasdan sa dinadaanan. Hinilingan ng awit si Maria Clara, at sa saliw ng alpa ay inawit niya ang tinatawag natin ngayong awit ni Maria Clara. Kay tamis na mga panahon sa sariling dayan, tinablang lahat ang mga damdamin ng mga sakay sa bangka, pati bangkero. Sa awit ng pagmamahal sa bayan, nanglilingid ang luha ng mga kababaihan, nagsikip naman ang dibdib ng mga kalaklakihan. Hindi na ikakailang huminga ng malalim si Crisostomo. Napatingin naman sa kawalan ang walang kakukurap na bangkero. Maya-maya ay nagulat ang lahat ng isang malakas na ingay ang naririnig sa kapaligiran. Nagsisigaw ang mga kababaihan, nagtakip naman ng mga tenga ang kalalakihan. Si Albino pala ang dahilan ng kakaibang ingay. Malakas kasi nitong hinipan ang tambuling gawa sa sungay ng kalabaw. Tawanan ang lahat. "Salbahing Albino!" Galit na pagbubunga ng mga manang. "Patayin kami sa takot!" Totoo ba, Senyor Ibarra, na may isang binata raw sa dalampasigan ng Rene ang nakakapag-ibig sa isang maganda at milyonaryong Europea sa pamamagitan lamang ng pag-ihip sa tambuli? Usap-usapan sa Boropa ang mananambuli sa sakingin, Albino. Narinig ba ninyo, mga kasama? Baka maging maswerte rin si Albino na kaibigan ninyo kung hihipal kong muli ang tambuling ito. Hinipa ng muli ng mga seminarista ang tambuli na itinatapat sa mga tenga ng mga kababaihan. "Magtigil ka, Albino, magtigil ka!" Pinagkukurot ng mga dalaga at pinaghahampas ng mga manang sa seminarista upang ihinto nito ang nakakabingbing pag-ihip. Pero lalong hinipan ng pilyong si Albino ang tambuli. Sumakit ang tiyan ng lahat sa katatawa. Maya-maya ay isinisigaw na ni Anding na ang tubig na pagsisigangan ay kumukulo na. Nangangahulugan iyon na kailangan manghuli na ng isda. Nakita ng lahat na umakyat na ang nangingisda sa bahay-bahayang katapat mismo ng malawak na baklad. Sabik na nanunood ang lahat. Gusto nilang makita ang nagtatalo ng isda sa itaas ng lambat. "Tiyak na punong-puno yan, 5 araw na hindi hinuhulihan yan," sigaw ng seminarista. Ibinaba ang lambat para humuli na ng isdang kakainin nila. Ngunit kahit na dapat raw ay marami ang mahuli dahil sa malaon na ring di pinangingisdaan ito, walang isdang nakukuha ang lambat. Naisip nilang may buwayang kumakain ng mga isda sa baklad. Sumisid ang bangkero sa tubig at di nga nagtagal, nagapi niya ang buwaya at isinakay ito sa balsa. Sa kasamaang palad, nang ito'y ginapos niya, nakahulagpos at nakaladkad ang bangkero sa tubig. Kundi dahil sa tulong ni Ibarra, maaaring napatay ng buwaya ang bangkero. Laking pasasalamat ng mga naroroon sa pagkaligtas ng dalawang bayani. Hindi nasugatan si Ibarra at nagalusan lang ng lubid ang bangkero. May nagmungkahi na huwag nang ituloy ang salo-salo at mag-uwian na sila. Ngunit ipinasiya na rin lahat na ituloy na. Nagpalakpakan ng lahat ng umaong ang dalawang bangka sa dalampasigan. Tuwang-tuwa sila sa kagandahan ng lugar sa bukanan ng gubat na pag-aari ng mga Ibarra. "Utang ko po sa inyo ang buhay ko." Pasalamat ng bangkero kay Ibarra. Kabanata 24. Sa kagubatan. Pagkamisa ni Padre Salve ay naghanda ng papunta sa kagubatan. Napansin ng mga kasama na hindi siya nakakakain ng ilang araw na at hindi rin pihadong nakakatulog. Kaya ang itsura ay payat at parang may sakit. Binaybay niya ang daang papunta sa gubat. Nang malapit na siya ay dinadausan ng salo-salo. May narinig siyang may tinig ng mga dalagang nagbibiruan at nagkubli siya sa isang puno. "Ingat lang," sabi ng isa. "Ang pagsiselos ay nakapagpapalalim ng mata." "Hindi pagsiselos iyon," sabi ng tinig na pinananabikan niya. "Pag-aalala lang siguro." "Anong hindi? Selos iyon, selos." Panunod yon ng ibang mga tinig. Lumayo ang mga dalagang nagbibiruan at nagtuloy si Padre Salve sa pagtitipon.
Naroon din pala ang alperes, ang alkalde, vice-alkalde, ang guro, si Kapitan Basilio na ama ni Sinang at mga iba pang inanyayahan ni Ibarra. Lahat ay may ngiting tumanggap sa bagong dating ng Cora. Saan po ba kayo galing? Pakutyang tanong ng alperes habang nakatitig ito sa may mga galos na ukna ng Cora. Mukhang nadapa po kayo. Naligaw ako, paliwanag ng Cora. Habang pinapalis ang ilang tuyong dahong nakakabit pa sa kanyang abito. Masaya ang paligid. Ang mga binata at dalaga 10 ng mga panauhin ay asikasong-asikaso. May nagbubukas ng mga botelya ng limonada, may humihigop ng sariwang sabaw ng niyog. Ang mga kadalagahan naman ay hinandugan ng mga kwintas ng sampagitang na dedekorasyonan ng mabangong ilang-ilang at sariwang rosas. Marami sa mga bulaklak ang inadorno nila sa kanilang nakalugay na mga buhok. Ilan sa mga kadalagahan ay humilig sa mga duyang nakapalibot may nangakaupo. May mga nanonood sa mga naglalaro ng baraha, ajedrez at ilang sariling libangang gumagamit ng mga bato o sigay. Ipinagsama ng ilang kabataan ang Cora sa kinaroroonan ng nahuling buwaya. Mukhang may kung sinong hinahanap si Padre Salve. Hindi niya pansin man lang ang nadugoang higante kung hindi pa ibinalitang nasugatan ito ni Ibarra. Ilang sandali lamang at lumabas si Maria Clara sa bahay paliguan kasunod ng mga kaibigan. Sariwang-sariwa ang dalaga. Ngumiti siya kay Crisostomo at sumimangot kay Padre Salve. Napansin ito ng Cora at tumahimik na lang. Ngayon Albino, hindi ka na makaimbento ng mga butas sa bangka. Parinig o leon sa dating seminarista. Anong sabi mo? O rirat na mga nakakatandang kababaihan. Mga senyora, wala naman pong sira ang bangka. Mga walang hiya kayo! Nakangising sigaw ni Tia Isabel. Dumating ang pananghalian. Dumulog na sa hapagkainan ang lahat sa pangunguna ni Crisostomo Ibarra. Hindi pumayag ang mga inang makasalo ng mga kabinataan ang mga kadalagahan. Pinag-usapan ang buwayang nahuli. Ang ginawang taktika para mapasama ang mga binata sa mga dalaga. May nagkwento pa ng pagkabugbog ng isang di kilala kay Padre Damaso. Tila iyon din daw ang naghagi sa labak sa alperes. Samantala, di nila napansin na ang bangkero ay wala na pala sa kanilang kinaroroonan. May sumipot na babae, gusgusin at namumutla. Ngunit nang makita nito ang alperes ay nagtatakbong palayo. Pinag-usapang inaraw iyon ng 2 sakrista na pinagbibintangang nagnakaw sa simbahan. Iniutos ni Ibarrang hanapin ang kawawang babae at may balak daw siyang ipagamot ito. Nagmaang-maangan ng alperes nang may nagsabi na ang pagkawala ng mga bata ay may kasabay na putok ng baril. Maliwanag na hindi ninyo alam ang mga nangyayari sa inyong nasasakupan. Ngunit gustong-gusto ninyong manghimasok sa gawain ng iba. Tuloy ang paglalaro at kasayahan ng mga nagkakatipon. May nag-aahedres, may sumasanggunin sa gulong ng kapalaran at iba pa. Hindi ba ninyo alam na may malaking kasalanan ang maniwala sa aklat na iyan? Tinukoy ng Cora ang aklat sa gulong ng kapalaran. Higit pong kasalanan ang kumuha ng di sa kanya, giit ni Albino. Tuwang-tuwa si Ibarra sa natanggap na telegramang nagsasaad na aprobado na ang pagpapatayo niya ng paaralan para sa mga batang babae at lalaki. Nagkakatuwaan din ang lahat nang dumating ang 4 na sundalong naghahanap sa bangkero. Ito raw bangkero na nangangalang Elias ang nanakit ng pari at naglublob sa alperes sa putikan dahil sa pagmamalabis nito. May mga iba pa raw na engkwentro sa mga gwardya ang lalaki. Iba't iba ang kuro-kuro na mga nagtitipon. Tulisan ba raw kaya di na makitang binata? Paano ba ang nangyari talaga? Usisa ng isa. Isang araw daw na malakas ang ulan, nagkasalubong ang alperes na sakay sa kanyang kabayo at isang mahiwagang binata na may pasampang gatong. Sapagkat makipot at madulas ang daan, tiyak na isang tao lamang ang makadadaan doon. Sa halip na bagalan ang pagpapatakbo sa kabayo, galit na sumenyas ang alperes na pinababalik ang binatang malapit na sa kanto. Iginiit ng binata ang karapatan at tumuloy sa paglakad. Galit na pinagsisipa ng alperes ang lalaki
at napasubsob ito. Ibinaba ng binata ang pasang kahoy, kumuha ng isang piraso at inahampas sa kabayo. Bumagsak ang alperes dahil sa pag-aalma ng kabayo at nahulog ang matanda sa putikan. Pinaputokan nito ang lalaki ngunit matulin itong nakatalilis. Binata rin daw na kalarawan nito ang nakakaengkwentro ng ibang mga gwardiya sibil sa iba't ibang bayan. Si Elias nga ang mahiwagang binatang iyon. Tulisan ba siya? Tanong ni Victoria. Hindi naman, dahil kung tulisan siya, hindi niya kakalabanin ang ibang tulisan na balitang nagnakaw sa isang bahay kailan lang. Mukhang hindi siya gagawa ng masama, sabi ni Sinang. Talagang hindi, sabi ni Maria Clara. Nang umpisa ng magdilim nang umalis sila sa kagubatan, ang kasayahan sa paglalakad ay sandaling natigil nang dumaan sila sa libingan ng angkan ni Ibarra. Unti-unting nababawasan ang bilang ng mga naglalakad at humihina ang mga awit at tugtugan hanggang makarating sa kani-kanilang tahanan ang mga nagpiknik. Kabanata 25. Sa bahay ng pilosopo. Itinali ni Crisostomo ang kabayo sa isang haligi. Binagtas niya ang magandang hardin, walang sinumang tao sa paligid. Pumanhik siya, napansin niyang bukas ang pinto. Hindi napigilan ng binatang sumilip. Tama siya, naroroon nga si Pilosopong Tasyo. Nagsusulat ito habang pasulyap-sulyap sa isang luma ng aklat, sapagkat nakapako ang isip sa pagsusulat at pagbabasa. Hindi napansin ng matanda ang bisita. Tumalikod ang binata at humahakbang pababa sa hagdan. Nagulat ang matanda sa mga yabag ng binata. Aba, kayo pala, pagtatakang sabi ng pilosopo. Ikinalulungkot ko, hindi ko alam na napakarami ninyong ginagawa. Huwag kayong mag-alala, nakagawian ko talagang magsulat. Hindi naman kailangang matapos din ang mga ito ngayon din. Kailangan ko rin naman magpahinga. Ano ba ang dahilan at napasyal kayo? May maitutulong kaya ako? Malaking malaki po, sagot ni Ibarra, habang tinitingnan ang aklat na ibinaba ng matanda sa mesa. Ano po ito? Sistema po ba ito ng matandang pagsusulat sa hieroglifiko? Upang hindi mabasa ang aking isinusulat, nagtatakang napatitig ang binata sa matanda. Para bang nagtatanong kung totoong baliw nga ito. Binuklat niya ang aklat at nakita niya ang maayos na paglalarawan sa iba't ibang simbolo. May mga larawan ng hayop, bilog, bulaklak, paa, daliri at kamay. Pero bakit kailangan ninyong sumulat kung ayaw naman ninyong mabasa ito ng iba? Hindi ko ito isinusulat para sa kasalukuyan kundi para sa henerasyong darating. Kung mababasa ng mga otoridad ang mga aklat na isinulat ko, tiyak na susunugin nila ang mga ito. Pero ang mga henerasyong darating na siyang magsusuri sa mga simbolo ko ay matatalinong henerasyong magkakaisa sa pagsasabing hindi lahat ay mahimbing na natulog sa gabi ng aming mga ninuno. Ang nasira ko pong ama ay lagi nang humihingi sa inyo ng payo noong nabubuhay pa siya. Natatandaan ko pong napakalaki ang pagpapahalagang ibinigay niya sa bawat payo ninyo. Tumungo si Ibarra sa bahay ni Tandang Tasyo para hingan ito ng payo tungkol sa ipapatayong paaralan. Ang sabi ng matanda ay mas mabuti ang magkonsulta sa kura at alkalde at sa lahat ng mga katungkulan, ngunit di naman daw kailangang sumunod sa mga payo nito. Ngunit hindi raw magkakaproblema sa Ibarra kung tutulungan siya ng mga pari. Tandaan po ninyong ang lupang gusto ninyong pag-anihan ay pag-aari ng iyong mga kaaway. Malalakas sila at wala kayong kalaban-laban. Kailangan munang humalik sa kanilang mga kamay at nagyuko ng ulo. Halikan ang mga kamay nila? Kalimutan ang mga katampalasanan sa aking mga mahal sa buhay, ang pagpatay sa aking ama at pagpapatapon sa kanya. Ginoong Ibarra, hindi po sapat ang kabutihang loob. Puno ng damo ang lupa. May mga problemang darating na kailangang tiisin. Alam ni Ibarra ang kahalagahan ng payo ni Loob. Lagi niyang naaalala si Maria Clara at ang pilosopong Tasyo. Ngunit ayaw niyang panghinaan ipinangako niyang pagpapatayo ng paaralan.
Hindi po kaya napakasakit na hindi pa man napagsikapang tumayo ay agad bagsak na tayo? Tanong ng binata. Tularan natin ang mga rosas. Pag-ihip ng hangin sumasama ang mga ito para hindi mabali ang sanga. Ang pagyuko ay atas ng pangangailangan. Ikinumpara pa rin ng matanda si Ibarra sa bagong tanim niyang puno na kailangang suportahan ng mga patpat para hindi matumba. Masama raw salubungin ang bala dahil pag natumba ay di na makakabangon pa. Pag nagpakababa po kaya ako ay makikinig ang kura? Tulungan po kaya niya ako sa proyekto ko? Hindi kaya isipin niyang ang edukasyon ang nakasagabal sa layunin nilang makuha ang kayamanan ng bansa? Maaaring mangyayari ang alinman sa iniisip mo, ngunit mabigo ka man, may kabutihan ang mga masisimulan mo. Ikaw ang unang nagtanim ng buto. Kahit na bagyuhin ay may mga uusbong, lalaki at magsisilbing pasimula ng bagong henerasyong magbibigay ng lakas loob sa mga kababayan natin. Kabanata 26, Bisperas ng Pesta. Masayang-masaya sa lahat ng tahanan at mga karsada dahil sa paghahanda sa gaganaping kapistahan kinabukasan. Ang mga maririkit na palamuti sa bahay ay nakalabas. Ang mga atsara at mga lutong maaaring gawin ay niluluto. Pinupunasan ang mga kasangkapan, pinakikintab ang sahig at abala ang lahat sa paghahanda. Sa kalsada na may nagtatakbuhan ang mga bata. Itinayo ang pagdadausan ng mga palatuntunan, nagtutugtugan ang mga banda at paminsan-minsan naririnig ang batingaw sa simbahan. Kapansin-pansin din ang 5 banda ng musiko at 3 orkestrang nagsasalit-salit sa pagtugtog. Ang bawat bandang umiikot ay pinagkaguluhan ng mga paslit na pasunod-sunod ng nagtatakbuhan. Walang tigil sa paglakad ang mga tao. May mga bisitang parang mga turistang nakasakay sa mga karwahe, karita o kalesa. Kapansin-pansin ding napakaraming sugarol ang handang makipagsapalaran. Manalo man o matalo, tiyak na ilalaban nila ang tandang na dala-dala at makikipagsapalaran sa mga nag-iimbitang mesa ng mga baraha. Maraming bulong-bulungang naririnig. Tiyak na si Kapitan Tiago raw na tanyag sa yaman ang pagiging bangkero sa monte. Si Carlo na incheck naman daw na magdadala sa 10,000 piso ang namumuno sa liampo. Inaasahang manggagaling pa sa iba't ibang bayan ang mga veteranong sugarol. Kumalat din ang balitang si Padre Damaso na magmimisa sa umaga, ang makakasamang bangkero sa gabi. Mapapansing ang mga magsasaka ay nakakatakupa na sa pagpasan ng mga nakataling manok at bebe. Regalo nila ang mga ito sa pinapanginoong may-ari ng mga lupang sinasaka. Abala rin ang mga manggagawang kinontrata ni Ibarra para ihanda ang paghuhugos ng bato para sa itatayong paaralan. Kailangang madaliin ninyo sa makalawap gaganapin ang seremonya. Ang utos ni Nol Juan na siyang punong arkitekto. Ininspeksyon niya ang ginagawa ng mga trabahador na pinamumunuan ng isang maidilaw na mukha. Habang umiikot ang banda, abalang-abala ang mga manggagawa. May naghuhukay ng lupa, may naghahalo ng semento, may naghahakot ng bato. Kailangang madaliin natin ang proyekto, gaganapin ang seremonya sa makalawa. Sa bawat lumapit na mga tao, inuulit ni Nol Juan ang pagmamalaki niya. Mga kaibigan, ito ang modelong eskwelahan katulad ng nakikita sa Alemanya. Maikukumpara ito sa palasyo. May magagarang silid paaralan, may taniman ng gulay, may palaruan, at ako ang namamahala. Pinaniniwalaan ng marami na kahanga-hanga talaga si Ibarra, lalo na't mababanggit ang pagpapatayo ng paaralan. Kabilang na nga sa mga humahanga ay ang mga kabataan. Sumunod nga pala sa payo ng tandang Tasyo si Ibarra. Pumayag ang kura at hiniling siya ang maging padrino, magbasbas at maglagay ng unang bato. Samantala, binilin din ng matanda ng muling humingi ng payo ang binata. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't pakitang giliw, lalong pakaingat at kaaway na lihim.